Kamangha-manghang pakinggan si Dr. Carroll habang ikinukwento niya kung paano siya nagsimulang maging interesado sa kasaysayan ng iba't ibang denominasyon, lalo na sa pinagmulan ng mga ito. Isinulat niya ang aklat na ito matapos siyang mag-70 taong gulang, ngunit sinabi niya, "Ako'y naligtas sa Diyos noong ako'y bata pa lamang. Nakita ko ang napakaraming denominasyon at naitanong ko sa sarili ko, alin kaya ang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesus?" Maging noong kanyang kabataan, dama na niya na sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasulatan at ng kasaysayan, maaari niyang matagpuan ang iglesyang pinakamatanda at pinakakatulad ng mga iglesyang inilarawan sa Bagong Tipan. Ang paghahanap na ito para sa katotohanan ay nagdala sa kanya sa iba't ibang lugar, at dahil dito ay nakabuo siya ng isa sa pinakamalaking aklatan tungkol sa kasaysayan ng iglesia. Pagkamatay niya, ang aklatang ito ay ipinagkaloob sa Southwestern Baptist Seminary sa Worth, Texas. Marami siyang natuklasan tungkol sa kasaysayan ng iglesia, ngunit karamihan ay tumatalakay lamang sa mga Katoliko at mga Protestante. Ang kasaysayan ng mga Baptist, ayon sa kanyang natuklasan, ay naisulat sa dugo. Sila ang mga taong kinapuotan noong madilim na panahon, Dark Ages. Ang kanilang mga mangangaral at mga kasapi ay ibinilanggo at hindi mabilang ang pinatay. Wala pang nakitang kasaysayan ng pagdurusa at pag-uusig na maihahambing sa dinanas ng mga Baptist mula sa pamunuan ng simbahang Katolika noong mga panahong iyon. Ang Papa ang itinuturing na pinuno ng buong mundo. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ng mga Anabaptist bago pa ang Reformasyon ang Papa bilang Antikristo. Ang kanilang kasaysayan ay naisulat sa mga opisyal na tala at mga dokumento ng mga panahong iyon. Sa pamamagitan ng mga record na ito, matutunton ang ilandas ng dugo, Trail of Blood, at mababasa ang ganitong mga pahayag. Sa Zurich, matapos ang maraming pagtatalo sa pagitan ni Zuinglius at ng mga Anabaptist, naglabas ng kautusan ang Senado na sinumang magtangkang muling magpabautismo sa mga taong bininyagan na bilang sanggol ay dapat ilunod. Sa Vienna, maraming Anabaptist ang tinalian ng tanikala upang hilahin ng isa't isa papasok sa ilog, kung saan silang lahat ay nalunod. Vida Supra 61. Noong taong 1539, dalawang Anabaptist ang sinunog sa Southwark, at kaunting panahon bago iyon, 5 Dutch Anabaptist naman ang sinunog sa Smithfield. Fuller, Church History. Noong 1160, isang grupo ng mga Paulisyan, mga Baptist, ang pumasok sa Oxford. Ipinag-utos ni Haring Henry Lai na sila'y tatakan sa noo ng bakal na pinainit, paluin sa mga lansangan ng lungsod, gupitin ang kanilang kasuotan hanggang baywang, at itaboy sa bukirin. Ipinagbawal sa mga nayon na bigyan sila ng pagkain o masisilungan, kaya sila'y unti-unting namatay sa lamig at gutom. Moore, Earlier and Later Nonconformity in Oxford, 12. Ayon sa lumang kronikang isinulat ni Stowe noong 1533. Noong ika-25 ng Mayo, sa simbahan ni San Pablo sa London, 19 na lalaki at 6 na babae ang sinyasat. 14 sa kanila ang hinatulan, 1 lalaki at 1 babae ang sinunog sa Smithfield, at ang natitirang 12 ay ipinadala sa iba't ibang bayan upang doon din sunugin.